Galing ako sa bundok. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ay, naglalakbay. Inayos mo na ang aking paglalakbay. Ano bang klaseng lugar ito? Walang sistema dito. Sobrang nakakabahala naman. Ang sistema ay kasalukuyang ina-activate. Sino ang nagsasalita? Magsumite na agad ng pangalan. Ang sistema ng Diyos ay nakatalina. Anong sistema? Sistema ng Diyos. Ano ang ibinigay ng Diyos? Sistema ng Diyos. O, sistema ng Diyos. Ayos ah. Hindi ka ba magtatanong? Hindi ba't ikaw ang dapat magsabi? Kung hindi ka magtatanong, ano ang sasabihin ko? Hindi ka ba magpapakilala? Narito na. Ako ang Diyos ng oras, Eladia. Tumingala ka sa akin. Mortal, kaya ikaw ay lalaki o babae. Bakit ganyan ka? Siyempre babae ako. Mali, ako ay Diyosa, hindi ka naniniwala. Naiinis ako sa'yo. Tama, ayon sa takbo ng kwento, ikaw ngayon ay isang system sprite. Wala ka namang laban, di ba? Sino ang nagsabing wala? Maaari kong ayusin ang oras upang balikan ang mga pangyayari. Talagang kahanga-hanga. Sige, tama ka sa lahat ng sinasabi mo. Seryoso, ayaw kita. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta. Ngayon, pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Anong gamit ng sistema? Dahil sa ikaw ay taos pusong nagtanong. Ako na lang ang magpapakita ng awa at sasabihin sa'yo. May 4 na pangunahing gamit, pagsasalin, pagsusuri, pagkopya at pagsasanay. Pakiramdam ko ay maganda. May laman talaga. Gamitin ang pinakadiretso at walang paligoy-ligoy na paraan. Sabihin mo sa akin ang diretso kung ano ang mga gamit nito. Ano-ano ang mga gamit nito. Ang pagsasalin ay nagbibigay daan sa iyo na makipag-ugnayan sa lahat. Ang karunungan ay walang hanggan. Maaari kong sabihin na ang aking banyagang wika ay karaniwan lamang. Ang pagsusuri at pagkopya ay makokontrol ang layunin. Kabilang ang mahika. Dapat mayroon kayong mahika dito, di ba? Tama, syempre mayroon. Tungkol sa pagsasanay, ito ay literal na kahulugan. Hindi ko akalain na mayroon kayong ganitong istilong kanluranin, na may ganitong setup. Pagsasama ng silangan at kanluran Pagsasama ng silangan at kanluran. Ano ang ibig sabihin nito? Sasabihin ko sa'yo mamaya. Anong klaseng bagay ito? Delikado ang slime. Huwag kang lumapit sa kanya, isa lang siyang slime. Anong panganib meron? Mas komplikado siya kaysa sa iniisip mo. May kakayahan siyang sumipsip ng lahat. Talagang bihira. Tinutukoy namin siya bilang demon slime. Mukhang hindi ito isang low-level monster mula sa newbie village, hindi pwede. Hindi ko na ba sinabi sa'yo kung ano ang nangyayari? Tawag dito ay demonyong slime. Mahalaga ito at bihira. At delikado rin. Pero di ba't parang cute naman ang delikadong ito? Huwag kang magpadaya ng itsura nito. Kapag nasa tamang pagkakataon, kayang lunukin nito ang lahat. Nagsasalita ka ng kalokohan. Di ba't cute ito? Hoy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ay, talagang naiinis na ako sa'yo. Sila na ang pinakamasamang henerasyon ng mga naglalakbay. Talagang kumain na at ang bilis ng pagtunaw. Ano ito? Hayaan mo siyang kumain pa. Kailangan bang mawalan ng ganito ang buong kagubatan? Kaya ako na ang gagawin ko. Anong plano mo? Hindi na kailangang itanong pa. Siyempre, kailangan siyang sakupin. Baliw ka, gagawin mo yan, mawawala ka. Hindi pwedeng tumakbo sa harap ng pagiging bayani. Sigurado ka ba? Si Strom mismo ang nag-sign ng kontrata. Tanga, mabilis, magpatak ng dugo. Oh, CJ. Naging ganito ang kontrata. Tapos na, wala akong gaanong nararamdaman. Ikaw, Guju. Pakiusap, simpleng kontrata lang ito. At mayroon pang, medyo poor ang kalidad ng pagpili mo ng pangalan Ayos lang naman, Gugu. Sa tingin ko maganda naman siya. Ay, meron. Alainan. Ay. Oy, kumain ka pa ng marami.
Hanapin mo sa akin. Naging ganito. Hindi ko akalain na marunong ka talagang mamuhay. Mga pangunahing operasyon at iba pa, nandoon. Kasama si Hishu. Shit! Huwag kang lumapit, si Hishu ay hindi kalaban na kaya mong talunin. Mamatay ka. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo. Pero hindi ko kayang hindi tumulong sa mga nangangailangan. Huwag kang tanga. Nahuli na kita. Nakakainis, ang laki-laki nito. Mabilis, umiwas ka. Si Q. Ang lakas mo naman. Buti na lang walang nangyari. Nakakatakot talaga. May pag-asa pa. Bilog na prutas, malutong at matamis. Pulang berry, maasim at matamis, nakakabuso. Asin na kabuti. Naku, dumi pala ito. Akala ko kung anong uri ng kabuti ito. Bakit ang hirap maghanap ng pagkain? Kumain ka na, Gujiao. Ano bang nangyayari sa kapangyarihan ni Ella? Sobrang detalyado ang paghahati-hati ng apoy, yelo at dilim. Sa sintomas lang, hindi matukoy. Dapat ay samantalahin mo habang may kapangyarihan pa siya, agad na mag-ensayo. Kapag nagkalat na ang aura, maaari talagang umatake ang mga halimaw at kagating ka. Naiintindihan ko, pero paano tayo mag-ensayo? Kagaya ng pagsusuri, kapag kumilos ang isip, otomatikong tutulong ang sistema. Kailangan lang kumilos ang isip. Mukhang may kasamang otomatikong pamimili. Maging kalmado at dahan-dahang pumasok sa pagmumuni-muni. Ngunit laging unahin ang kaligtasan. Hindi ko akalain na makakapasok na ako sa meditasyon ng ganito kabilis. Buti na lang at nandyan ang presensya ni Leona. Walang mga halimaw na lumapit habang nag-ensayo. Ngayon, isa na rin akong mage, di ba? Malayo-layo ka pa sa ganoon. Maraming ganyan sa kalsada. Kakaumpisa mo pa lang sa threshold. Kailangan talagang makapag-cast ng unang antas ng magic para makapagsimula. Ganun ba? Kung ganun, nandito na tayo. Kumain muna tayo. Talaga bang pakakainin mo ako? Santo siya. Kahit magutom ng 10 araw o kalahating buwan, hindi siya mamamatay. Kailangan talagang kumain ng tao. Hindi rin pwedeng magutom ang mga mage. Kailangan mong magpakatatag. Huwag kang bibitaw. Umaasa pa akong turuan mo ako ng mahika. Bakit hindi mo siya direktang i-analyze? Maaari bang i-analyze ang tao? Hindi ka naman talaga tanga, di ba? Kaya lang kopyahin ang kaparehong antas. Walang limitasyon sa pag-a-analyze, pero ang pagkopya at pag-analisa ay nakahinto pa rin sa parehong antas. Parang hindi ko pa naitatakda ang katangian. Ibig sabihin, kaya kong maximize ang lahat. Karaniwan, isang tao ay kayang kontrolin ang isa o dalawang uri lang. Pero malinaw na hindi ka normal na tao. Walang pake, mag-copy na tayo ng isang antas na magic. Nagawa ko na ang pagkopya. Maghintay ka lang, pare. Kapag naitaas ko na ang level ko, kokopyahin ko lahat ng natutunan mo sa buhay mo. Ngayon kahit ano pa ang sabihin, maguna rin ako. Dalawa lang ang puwang ng pagkopya. Sisimulan ko sa ginintuang mata at bola ng apoy. Ang sistemang ito talaga ang napakalakas. Mukhang ayos naman ang kapangyarihan nito. Ibig sabihin, hindi ba natin maaalagaan ang kapaligiran? Sa susunod, tiyak sa susunod. Siyempre, maganda ang bagay na ito. Sayang, hindi ko maipagpatuloy ang ilang mga asul. Huwag kang hindi masiyahan. Mas marami ka na kaysa sa karaniwang unang antas. Anong nangyari, tiyahin? Gusto mo ba ng isang bola ng apoy? Talagang nakakain. Ang mga elemento ay masarap na pagkain para sa mga slimes. Nakakatulong ito sa kanilang paglaki. Ay naku, ang galing-galing ng baby. Mula ngayon, araw-araw kitang pakakainin ng magic. Ngayon, natutunan ko na ang kakayahang sumipsip. Maaari kong isipsip ang espiritu ng kalikasan. Para sa pagsasanay, kalahating pagsisikap ay nagiging doble ang resulta. Huwag kang magyabang. Hindi ka naman. Ang enerhiya ng Shilim ay sobrang lakas, kayang sumabog ng diretsyo. Dahan-dahan lang. Sa takbo ng mga pangyayari, baka makalagpas ka na naman sa hangganan ngayon. Kalmahin ang isip at gamitin ang bawat patak ng tunay na enerhiya. Nasa 2 antas na. Biglang umangat ng 2 antas. Talagang hindi na sayang ang pag-aaral sa pagsipsip. Wala na akong pakialam sa marami pang bagay. Kopyahin ko muna ulit. Mas mahirap talagang kopyahin ang 2 antas kumpara sa unang antas. Nakakainis, ang sakit ng ulo ko. May isang nag-iisang kabayo na sumisipsip ng aking labis na enerhiya para tulungan akong mabawasan ang pressure. Nakatapos na ng pagkopya.
Kahit na kadalasang ako'y nawawala ng ulirat, nandoon pa rin ang batayang kamalayan. Salamat sa kanya. Kung hindi, malamang ay magpapasalamat na ako sa iyo. Kapag naisip ko na ang kapangyarihan ng mundong ito, tiyak na tuturuan kita ng mahika. Eule, mas tahimik ka lang. Nakita mo ba, tita, ito ang hapunan natin ngayon. Kagabi, umakyat ako sa 2 antas. Gagamitin ko ito para mag-practice. Malaking tulong ito, tita. 2 antas ng mahika, apoy na pagsabog. Gustong tumakas. Tara. Haha. Ang galaw na ito sa 2 antas ay isa sa mga paborito kong gawin. Siyempre, hindi lang ito. Buksan ang mga pakpak. Ang pakiramdam na ito ay nakakabighani. Yixet, anong nangyari? Tio! Sa iyong paalala, parang nakalimutan ko nga ang isang bagay na hindi maganda. Tapos na ang hapunan. Babalikan ako ni Ella natatawa. Gamit ang ilang dosenang 2 antas na mahika, walang nakuha. Ano na naman to? Ayos na. Hindi lang ang pagkain ang nasunog. Mukhang malapit nang maabot ko ang 4 na antas. Ay, nakatama. Tungkol sa batang lobo na ito. Sige, sige, umalis ka na, hindi kita papatayin. Sige, paano ko dadalhin ang hapunan na ito pauwi? Sinasabi ko sa iyo, ang mga kamay ng oso na ito ay talagang masustansya. Ngayon, tayo nang magpakabuso. Bakit parang malamig ang likod ko? Baka may nangyayari, baka may nakatingin na sa kanya. Ayon sa sinasabi mo, ang target sa pangangaso ngayon ay ang mabangis na oso. Posible nga. Kung ganon, delikado na. Huwag naman sana, kasi kanina lang pinatay ko ang isang maliit na oso. Walang anuman. May kapangyarihan ang magandang babae na may pulang buhok na nagbabantay. Hindi siya makapangahas na lumapit sa atin. Ayos lang yan. Aba, ang sarap ng mga paa ng oso. Kailangan kumain ng mabuti para mailakas sa pakikipaglaban at pag-level up. Parang may hindi tama. Dapat may mga ibon at insekto sa lugar na ito. Bakit parang tahimik na parang sementeryo? Hindi ba, Tere? Talaga bang nandito ka? Nakakainis, gagamitin ko ang Iron Chain. Nakakainis, hindi ko maharang. Wala na bang ibang paraan? Salamat, malaking tulong ito. Ay, talaga namang hindi madali. Ella, kailangan kong makipag-usap sa'yo ng maayos. Yun ang nangyari kagabi. Huwag na kayong magsalita, dali tumulong kayo. Mag-meditate kayo agad. Pabilisin ninyo ang pagbalik ng mana. Kung hindi, mapuputol ang supply ng mahika. Mamatay kayong dalawa. Sa oras na ito, mag-ensayo pa kayo. Kung gusto ninyong mabuhay, ipikit ninyo agad ang mga mata. Ang sakit, sobrang sakit. Naging successful na. Sumuko na ang kapangyarihan ng impyerno sa akin, ha? Kahit hindi ko alam ang pangalan mo, sa tingin ko, dapat mong pasalamatan muna yung tao. Tama ka. Handa siyang isuko ang buhay niya para sa akin. Nakikita mo ba ako? Liksad, ang galing. Maaari mo akong tawaging Xiao Bai. Huwag mo akong kalimutan. Napakakakaibang panaginip. Nasaan ang iba? Nagbigay ako sa iyo ng kaunting kapangyarihan at nandyan lang siya sa labas. Gising na, ha? Salamat sa iyo, mukhang ayos. Sa totoo lang, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Leon na ngayon ako naman ang magtatanong. Bakit mo ako iniligtas? Kailangan pa ba ng dahilan para iligtas ang tao? Hahaha. Hindi kailangan pero kaya mong magnakaw ng kapangyarihan ko, di ba? Ayon sa tradisyon ng aming bansa, sinalba mo ako, dapat akong mag-alay ng aking sarili. Ay, tama ba ito? Aaminin kong ikaw ay may pambihirang talento at talagang maaari akong direktang magpakasal sa iyo. Ngunit mayroon akong isang kondisyon.
Talaga bang nais mong mag-alay ng iyong sarili? Hindi ako mag-aasawa ng taong mas mahina sa akin. Kaya't magsikap kang maging malakas. Walang problema, ang bilis ng aking pag-unlad ay mabilis na lalampasan ka. Naghihintay ako. Subukan mo muna ang iyong antas. Tingnan mo, tiyak na magugulat ka. Ayon sa nakuha kong karanasan, tiyak na hindi mababa ang kanyang antas. Kailangan maging maingat. Maaari bang matutunan ang 4 na antas ng nag-aapoy na kuko? Madali lang. Sa banal na antas, hindi dapat lumampas sa kasalukuyang antas. Kawili-wili, paano naman ito? May talento ka. Ngunit kulang ka sa karanasan sa aktwal na laban. Subukan muna natin sa aktwal na laban. Ako lang ba ang lalaban sa mabangis na oso? Kailangan makipagsapalaran na talaga. May batas ng usok at hindi pagkamatay. Siguradong walang masyadong problema itong oso na ito. Hindi pa rin sapat ang kontrol sa katawan. Magaling ang adaptasyon niya, pero sobrang kulang pa ang karanasan. Tanging maipagmamalaki ay ang utak niya. May sarili siyang ritmo at estratehiya sa buong laban. Noong nakaraang pagkakataon, hindi ka nahuli ng 3 antas ng kadena. Ngayon, sa 4 na antas, tiyak na hindi ka na makagalaw. Ngayon, gagamitin ko ang pinakamalakas kong atake para tapusin ka. Hindi masama, nakapasa ka sa hirap. Kailangan mo pang mag-practice sa totoong laban. Hindi naman siguro. Sa huli, hindi ba't nahuli ko rin ang oso? Isang mabangis na oso lang. Nahihirapan ka na. Kailan mo ba ako pakakasalan? Ang labanan ang pinakamabilis na paraan para lumakas. Pumili ka ng mga magic array na gusto mo. Para sa seguridad. Ito ay para sa iyong kaligtasan. Bago ako mag-alay ng aking sarili. Huwag kang mamatay. Huwag mag-alala, matibay ang buhay ko. Kung kailangan talagang harapin ang magic array, dalhin mo si Guju. Mas ligtas siya kaysa sa mag-isa ka lang. Buksan ang mga pakpak ng liwanag. Putang ina, huwag tumakbo. Tangina ng unggoy mo. Tingnan mo kung paano kita hahawakan mamaya. Hindi humihingi ng tawad. Magandang paglalakbay. Nasa 5 antas na ako at naabot na ang hangganan. Masyadong mahina pa ang katawan na ito. Kailangan ko pang pagbutihin ang aking lakas. Mahaba pa ang daan patungo sa pagiging malakas. Ang 6 na antas ay dapat na ang aking kasalukuyang hangganan. Tamang-tama, subukan ang sarili kung gaano ako katibay. Para sa pangako. Kailangang pagdaanan ang pagsubok na ito balang araw. Haha, masyadong mataas ang tingin ni Leona sa akin. Sa pag-ehersisyo, dapat unti-unti, di ba? Ang bigat ng presyon na ito. Tunay na nakatingin na parang tigre. Tigang na tigre, nakatingin mula sa likod ng screen. At ang pagkakatarget kay Zen ay ibang usapan na, humiwalay na. Itong buntot. Kung mababatak ito, tiyak na mahahati ito sa 2. Ang aking kasalukuyang imbakan ng kapangyarihan, hindi na sapat para sa ganitong pag-aaksaya. Nakatayo dito, tanging daan na lang ay ang kamatayan, humihingi ng tulong. Ay naku, salamat sa baby. Sige, subukan mo akong saktan, kuting. Sige, oras ko na naman. Pulang paa malakas na si pa. Ang tigas talaga. Labindalawang beses na pagsabog ng apoy. Kunin ang enerhiya ng malamig na liwanag para sa akin, ha?
Nabali ang buto. Ganap na naubos ang mahika. Pero sa kabuuan, nanalo pa rin ako. May mga pagkukulang sa koordinasyon ng labasan ng Magic Array. Buti na lang at nagbigay ako sa iyo ng kaunti. Maganda ang iyong kapangyarihan. Akala ko, kaya mo lang ayusin ang hanggang ikalimang antas. Ay naku, unahin mo na ang pag-aalala sa sugat ng iyong magiging asawa. Hindi basta-basta masasaktan ang aking magiging asawa. Sige na, tutulungan kita. Mas mababa ang antas ng pagkakaayos, mas masustansya ang gatas. Huwag kang magkalat. Ang galing ng skill ng 7 level na nanay na tagapag-alaga. Ano iyong lumulutang na iyon? Isang nahulog na isda, mukhang cute ang masahe na insekto. Mayroon bang espesyal na bagay dito? Mahina sa isang laban, pero ito ay ang ina ng insekto. Isang araw, naglalabas ng daang itlog. Lumuluwalhati sa loob ng 5 araw. Kapag tumaas ang antas, nakakapaglabas pa ng maliit na insekto. Sa loob ng ilang buwan, pwedeng umabot sa libu-libo ang populasyon. Hindi kayang tiisin ng ekosistema ang kanilang pinsala. Grabe, ang bilis ng pagdami sa bersyon ng demonyong mundo, mga insekto. Kahit ang mga produktibong asno ay hindi gagawin ito ng ganito kadali. Kung ganito ka nakakatakot, bakit hindi na lang ito pinatay? Gusto kong subukan mong makuha ito. Kaya mong makipagkontrata sa demonyong matanda. Baka kaya mo rin ang insekto na ito. Hindi mo kaya ang dugong lokal ay tatanggihan. Masyadong malakas, direktang sasagutin ng kaluluwa. Mukha ka namang hindi lokal. Wala nang ganitong pagkakataon. Kailangan bang ilipat ang pabrika ng armas? Medyo interesante rin. Paano ko pipirmahan, hindi ko alam. Tingnan mo nang mabuti ang walang hanggang kontrata. Pagsusuri ng mahika. Ay, talagang hindi mo gusto ang mga blotch, ha? Mabilis kang matuto, maghanda ka na maging aso. Paano mo maaring mapasunod ang akin? Impossible ito. Hehehe, sabihin mo. Baka hindi ka maniwala. Sinasabi ko, ako ang demonyo. Nagtatago ako, naiintindihan mo ba? Gusto pang lokohin ng masamang tao. Wala ka pang kahit anong alaga. Sinasabi mo pang ikaw ay isang demonyo. Ano ng bobo? Bobo, ibon ba? Mas marami ang masama sa bobo ng ginoong demonyo, kaysa sa masamang babae na iyon. Ikaw, peking tao. Iebe, sige na nga. Nagsasalita na ako. Mula pagkabata, pinapangarap kong maging demonyo. Leona, tulungan mo akong magalit. Sobrang nakakasuka ang bibig ng insekto na ito. Sige na, wag nang makipagtalo sa insekto. Kaya mo pang makipagsabayan sa insekto. Sige na, ilagay mo na sa espasyo. Nakaimbak na ang yelo na makina. Susunod, dapat nating pagplanuhan kung paano ito ma-maximize ang produksyon. Ayos, ayos. Tawagin na lang kitang Tete. Hindi ko akalaing mukhang bata ka. Pero malakas ka pala. 23 na ako. Ako'y 26, 3 taon na mas matanda sa'yo. Parang gusto mong kumain ng matanda, Wala namang masama doon. Sabi nga nila, kapag babae ka at 30, nakakakuha ka ng mayamang asawa. Palasumbatan ka naman dali, tanggapin mo na. Isang buwan mula, sumama ka sa akin pabalik sa Wanling Akademya para magrekluta. Unang yugto ng ikatlong pagsusulit, pagsubok sa antas. Kailangan magsimula sa kalagitnaan ng ika-4 na antas. Kahit na hindi ko alam kung anong lugar iyon. Pero walang problema. Ang ikalawang yugto. Random na pagpili ng mga halimaw sa parehong antas. Kailangan manalo para makapasa. Pagsubok sa lakas at swerte. Ang lihim na lugar ng pagsusulit ay hiwalay sa mundo, para makuha ang mga esensya at makipaglaban sa ranggo. Normal na ang pagpatayan sa parehong samahan. Ang kailangan ng akademya ay mga sandata na kayang lumaban, hindi mga maamo at bulaklak. Mukhang hindi ito tradisyonal na paaralan Isa lang ang hinihingi ko sa iyo. Top 3 sa bagong estudyante. Ano ang gagawin kung hindi mo maabot? Sasaktan kita, kung mabibigo ka, papatayin kita. Kung mabibigo ang unang larawan ko, saan ko ilalagay ang mukha ko? Para mapaniwala akong tunay na pakakasalan kita. Ipakita mo ang kaunting tapang ng isang lalaki. Sumipsip ng kristal na butil, pagpasok ng mahika sa loob upang gabayan ang pag-ikot at pagkuha ng katangian. Hindi nagkakasalungat, mukhang nakahanap ka ng tamang tao. Ako ay dalubhasa sa lahat ng katangian. Hoy, tanga! Huwag kalimutan na mayroon kang pagsipsip. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Huwag lunukin, hindi mo ito kayang kainin ng direkta. Hindi ito natutunaw. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Wala ka talagang problema. Subukan mo, Yitsen. Nakatakot naman. Hindi umabot ng 4 na oras. Lubhang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Paano magkakaroon ng ganitong kabaliwan sa mundo? Pagkatapos nito ngayong umaga, magpa-practice tayo. Sa hapon ay magpa-practice pa rin. Hindi pa huli ang lahat. Leona, dapat na ba tayong matulog? Matulog, magpa-practice pa rin tayo. Akala ko pa naman matutulog na lang. Unahin munang sipsipin hanggang tuyo ang puso ng kristal, saka natin pag-usapan. Umalis kayo rito. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling palitan ang hari ng gubat ng 10,000 halimaw. Pinatay ninyo ang supling ng hari ng mabagsik na oso. Bilang hari, kailangan kong ipaglaban ang katarungan para sa aking mga nasasakupan. Puro reklamo lang ang kaya mong gawin. O hayaang siya mismo ang dumating. Ako, gustong-gusto kong kumain ng paa ng oso. Umuwi ka, hindi ka karapat-dapat sa akin.
Ngunit ang amoy mula sa puwang ng mundo ng mga demonyo ay nagpapagalit sa lahat ng mga hayop. Ang hari ng mga mabagsik na oso ay labis na nagalit. Nais niyang pasimulan ang alon ng mga hayop. Pakiusap, umalis ka. Kung hindi, hindi ko kayang pigilan ang galit ng lahat ng mga hayop. 5 bituin na banal na antas. Ang daan ng malalaking gubat sa huli ay yumuko para sa kapayapaan. Talagang mahirap pakitunguhan ang natitirang laso ng demonyo. Pagkaraan ng 1 buwan, syempre aalis tayo. Mas lalo pang nagiging tensyonado ang relasyon ng tao at demonyo. Kailangang maabot ang banal na antas. Para hindi ka gigising dahil kailangan umihi sa umaga. Uy, nasaan si Luna? Nasaan yung natirang kalahating baboy kagabi? Hehe, gutom ako kagabi kaya kinain ko. Huwag matakot sa pagtaba sa pagkain ng merienda sa gabi. Yethi, ako'y likas na maganda. Hindi ako tumataba, ang yabang. Ikaw ay mahigit 300 pounds na. Ang tindi niya. Gusto ko siya. Biglang umakyat sa 5 GG level sa isang gabi. Ang mga crystal core at sistema sa huli ay parang physical cheat. Bilisan mo, kumain ka na at tapusin ang aktwal na laban. Talaga namang mahal mo pa rin ako. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Hindi ganun kabilis. Hindi naman ganyan ang laro. Hindi ba't lalabas lang tayo para makipaglaban? Parang sinaksak ko ang pugad ng ahas Mga halimaw na nakatira sa grupo. Ang isang insekto ay katumbas ng isang pugad. Kung gusto mong kumain ng nilutong pagkain ko, maghanda ka ng mas marami. Kapag tumama ang laso na ito sa katawan, magiging putik ka na. Walang maasahan sa kanya. Kailangan na lang talagang lumaban. 100 beses na sumasabog na bola ng apoy. Kwartong antas ng sapot na nakabalot. 5 antas na naglalagablab na talim. Una, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. At saka, magandang bagong taon sa inyo. Ngayon, umalis na kayo. Sa digmaan, ang masakit na tagumpay ay talo. Dapat mong tandaan ito. Dumating ang Diyos ng kusina, pagkatapos kong matikman ang iyong luto. Paano ko maubos ang mga karaniwang pagkain? Nakakakaba. Ang bibig mo talaga ang galing. Paano mo nalaman? Gusto mong tikman. Paano mo tatikman? Gusto mong hiwain at ihaw. Sige na, wag mo nang pansinin. Ito ba ang target ngayong gabi? Sinasabi ng aking kutob na kung makikipaglaban ako, tiyak na mamamatay ako. Kailangan kong magpanggap na hindi ako narito. Kailangan kong akitin ang halimaw, hindi ko kayang labanan ito. Pero makakahanap ako ng isa na kayang labanan ang mga halimaw. Akiting mga halimaw na higit sa 8 na antas. Kung magkakamali sa pag-akit, magiging mahirap ang sitwasyon mo. Dito ay maglagay ng 3 antas na linya ng lupa at sabayan ng malaking butas sa ilalim gamit ang lupa. Ganito, sa oras na iyon, makakapagtalon ako diretso at makakapagtagong mabuti. Buo na ang kombinasyon ng anyo. Kung maraming anyo ang magkakaugnay, ang ilalim ng kastilyo ay hindi na isang pangarap. Isipin mo ito. Isang hampas sa lupa, walang anumang pagbabago sa ibabaw. Ngunit sa ilalim, ay lumitaw ang napakaraming magkakaugnay na daanan at espasyo. Masyadong maliit ang 6 na antas na baboy ramo. Hindi sapat ang 7 na antas na higanting oso. Ikaw na ang 8 na antas na huli ng dugo ng dragon. Pero kailangan ng ligtas na distansya. Mahal ang aso para manalo. 3 high level na magic na sinad. 1/3 na imbakan ng mahika. Diretsong tumaas ang lakas hanggang sa 7 DV level. Ang ganda ng gameplay na ito, sobrang saya. Ikaw ang bahala sa mga lolo't lola na mahilig magpahinga sa araw. 3 high level na magic, 10 na sunod-sunod na 43 na beses, 20 na beses na lakas. Hehe, nakatagpo ng mahal sa labas. Sobrang lalim ng galit na ito. Pagsabog ng kapangyarihan. At narito ang amoy ng zangye. Nanonood lang ng palabas. Hehe, ang ganda talaga. Grabe, ang higanting butiki ay may malakas na lindol na panghampas. Pero wala ring silbi, ang ahas na hari ay lumilipad. Tinamaan ang ahas na hari, pabalik na may nakalalasong buntot na hampas sa mukha. Pinagsasabay ang pisika at mahika. Mahalaga ang paghukay ng maaga. Interaksyon sa mga hayop, nakatago sa ilalim at nanonood. Mabilis ang pag-iisip niya.
Shit, hindi ko kayang tiisin ang pang-aasar niya. Kailangan ko munang magtiis. Takas na. Hahaha, ang batang ito. Ang pakiramdam nito parang naglagay ng malamig na kamay sa liig sa gitna ng taglamig. Hindi ang mga kuko ng ibon ay malambot. Ito ba ay isang multo? Siguradong mayroon din sa ibang mundo. Multo, anong multo? Ako ito. Paano mo ito nagawa? Paano mo ito nagawa? Puro lang na larangan ng mahika. Sa loob ng larangan, ang mahika ay maaaring ilipat ng walang limitasyon. Agad na mahika. Maaari ko bang matutunan iyon sa hinaharap? Pero kailangan mong makabuo ng purong larangan ng mahika. Dapat ay makarating ka sa antas ng mage. Magsisimula sa ikasyam na antas. Sige, mahaba ang daan at puno ng pagsubok. Una, maghintay ka sa pag-unlad. Si Dana. Tingnan mo, halos pantay na sila sa laban. Bakit hindi mo na lang tapusin ito? Bakit nga ba? Ikaw ang nagdala ng gulo, kaya ikaw ang dapat humawak nito. Sige, ikaw na ang mauna. Kung hindi mo kaya, ako na ang tatapos. Ayos lang. Ayon sa balita, malapit na siyang mamatay. Ang hari ng ahas ay mababa na ang buhay. Kung makuha ng hari ng ahas ang kill, mawawala ang aking experience pa. Kailangan kong kunin ang monster, 8 DV level na skill copy. Earth Roar. Dumadating ang malaking loach sa akin. Kopyahin ang isda ng hari ng baging. Ang mahina ay kinakain ng malakas. Bigyan mo na ako ng mabilis na sagot. Ang tunay na lalaki ay hindi lumilingon sa pagsabog. Kung matututo pa ang tao ng mga kakayahan at mahika ng mga halimaw, may pag-asa pa ba ang mga halimaw? Panahon ng bagong pagpasok. Di ito panahon ng pag-unlad sa digmaan. Parang may cheat ang ahas na ito. Mamatay na kayo, tao. Ikaw ang mamamatay. Ito ba ang kapangyarihan ng banal na antas? Nagpapanggap. Huwag mong itanong kung ano ang dapat sabihin. Sasabihin ko na. Yung iba, kapag lumakas na kayo, hanapin nyo na lang ang sagot. Ang pagpasok sa demonyo ay komunikasyon. Palitan ng kapangyarihan mula sa mundo ng mga demonyo. Mas purong obsesyon, mas matindi ang pagsagupa. Mawawala rin ang katinuan. Ano ang tungkol sa angkan ng mga ahas? Tinatawag niyang lehitimo kanina, ay pinuksa ng liwanag na katedral ilang taon na ang nakalipas. Pangalawang sanga lang siya. Lubos mong pinaalab ang puot. Simbahang liwanag. Ang dambuhalang iyon sa kanlurang kontinente. Zise, iisa lang ang makakatunggali sa kanya ang sekta ng madilim na lungsod. Direktang konektado ang sekta ng madilim na demonyo sa mundong demonyo. Mas malalim pala ang kalaliman ng kontinente kaysa inakala ko. Nasaan ang kristal na puso? Sa sandaling mademonyo yan, agad siyang sumasanib sa katawan. Napakasamang lasa ng mga mademonyong bagay. Kung kakainin mo yan, tiyak kang malalason. Huwag mo talagang galawin yan. Ethy, sa tono mong yan, siguradong nakatapak ka na sa bitag. Tatawa ka pa, mahal, nagkamali ako. Pinapangako, hindi na maulit, hindi pa ako asawa mo. Hindi basta-basta dapat pagtawanan ng mga lalaki ang iba. Kahit gusto mong tumawa, dapat mong pigilin. Naiintindihan mo ba, Kiang? Ang mga may kakayahan lamang ang may karapatang magtakda ng mga alituntunin. May karapatan din silang makiramay. Kailangan mong maging malakas agad. Di ka laging dapat umasa sa iba. Mamaya, maghanap ka ng ilang inventaryo ng pulot. Nasa ilalim na, walang problema. Pamilyar na ako sa lugar na ito. Mahal, dahan-dahan lang sa pagtalon. Parang magiging unicorn na ang noo ko. Hindi pa nga ikaw ang misis ko. Malapit na tayong umalis. Tingnan mo, wala kang hitsura nang nagtapos. Hindi ko alam kung may hitsura nga ba. Parang napapahiya na talaga ako sa'yo. Mao, siko, balikat, tuhod, binti at ulo lahat dapat maging armas. Mahina ka ngayon kapag pabaliktad ang suntok. Hindi ka pa mahusay sa pasulong na suntok. Magulo ang galaw ng mga paa mo. Mabagal ang reaksyon mo. Wala pang kahit isang galaw na maayos. Kailangan ko pang mag-ensayo, kahit alam kong hinihikayat niya lang ako. Ngunit kailangan kong aminin na ito ay nagpasiklab ng aking pagnanasa na manalo. Sa puntong ito, una, ipagamot mo ako bago mag-ensayo. Kayo na ang bahala sa tanghalian. Ang iyong misyon ay manghuli ng 6 na antas na Forest Demon Ape. Kailangan lang ng katawan at mga nagawa. 6 na antas, purong pisikal. Hindi ito basta pagkain. Ito ay para maghatid ng pagkain. Huwag lang tumakbo. Talagang madali lang magsalita kapag hindi ka nasasaktan. Maganda ang daloy ng mga teknik. Walang gulo sa paglipat ng kapangyarihan. Mabilis din ang pagkakaugnay ng mga kasanayan. Tanggapin mo ang aking apoy na paa. Magandang pagkakataon, Guna.
Magandang trabaho, kahit na sa huli, ginamit ni Taok Xiao ang slime. Ngunit sa kabuuan, mahusay ang kanyang pagganap. Nakapasa ka, hehe. Hindi pa ito ang lahat ng aking lakas. Alam kong may mga reserba, iyon ang patakaran. Isang buwan sa 7G stage, sa huli ay 8G stage na. Sa gitnang yugto, ang aking katawan ay naanalisa at nakopya. Umabot na rin sa 4T stage. Tama ba, talagang magaling pa rin ako. Ang pinaka-cool ay naipit yung ligament na ito. Ngayon, maipagmamalaki kong masasabi na kaya ko nang mag-split. Malapit na rin siguro akong magsimula. Pupunta ako sa imperyo ng pagwawalang sala para kunin ang buong set ng damit mo. Hindi pwedeng magsuot nito sa pagsusulit sa pag-recruit. Sa wakas, lalabas na ako sa bagong manlalaro na bayan. Narito na ang tanawin mula sa ibang mundo. Ang iyong lihim na talento sa pagkopya. Kung kumalat ito, hindi masukat ang magiging kahihinatnan. Kung hindi makuha, sisirain ito. Maapektuhan pati ang pamilya mo. Itago mo ang lihim na ito. Ito ay isang mataas na antas na singsing ng espasyo. Nandoon lahat sa loob ang mga kristal na kinolekta ko. Sapat na yan para sa'yo. Pwede ba kitang halikan? Mamaya na lang. Ano to? Sobrang astig. Mas astig pa kaysa Lamborghini. Isang sasakyang pangkalawakan na may sakay. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Walang halaga yan. Walang halaga. Magkano naman? Siguro mga ilang 10 milyon. Ang ganda. Ang laki ng mga bundok. Huwag kang magsalita, humiga ka ng ilang dekadang timbang. Walang duda, masarap ang buhay ko. Susunod na hintuan, Imperyo ng Lionheart. Hindi nakakagulat na ito ay Marangyang Afrika, ang saya. Bobo, halika na at tingnan mo. Wow, gising na. Tingnan mo, nasa harap na ang lungsod ng puso ng leon. Nandyan din ang akademya ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nasa imperyo ng lahat ng bagay. Ang nangungunang paaralan dito ay tinatawag na Akademya ng Puso ng Leon. Tanging tao lamang ang tinatanggap. Lahat sila ay nangunguna. Bakit pa maghahanap ng malayo? Magkaiba ang kalikasan nila. Ang Lionheart Academy ay ang training ground ng imperyo. Pagkatapos ng graduation, diretso sa Legion. Ang Academy ng lahat ng espiritu ay para lang sa malalakas. Mas konti ang patakaran, mas malaya. Bukod pa, wala naman ako doon. Eh bakit ka pupunta? Tama nga naman. Hindi rehistradong flying brick. Mangyaring tumawag sa pansamantalang rehiyon para sa pagpaparehistro. Maligayang pagbabalik. Magpatuloy kayo sa ginagawa ninyo. Ikaw pa rin ang duke. Mula sa pamilya ng Carlo, direktang nakatalaga sa banal na antas ng pamagat. Dadaling kita sa mga hot springs sa aking teritoryo sa susunod. Doon, 500,000 ginto ang magagamit mo para maglibang. Babalik ako sa pamilya, makikita kita mamaya. 500,000 ginto. Sa bigat na ito, tiyak na ako ay mayroong sponsor. Itim na buhok, itim na mga mata, at suot ang balabal na ito. Sa kanilang mga mata, ako ay isang misteryosong tao. Ayos lang, nakakaiwas sa gulo. Permanenteng 50% diskwento sa grand prize. Nagbigay ng 200 kilo sa Yundo Restaurant. Kahit hindi nanalo, may kasama pang malamig na beer. Pakikuha naman ako. Tingnan nyo lahat. May swerte na. Ang batang ito ang nanalo ng nag-iisang grand prize. Sa isang hikaw lang, pwedeng manalo ng grand prize. Batang ito, samahan mo ako. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot, batang ito. Ako si Oscar Venice. Maaaring ituring na rin akong hari dito. Huwag kang lumapit, hari. Makakatawag ako ng tao. Relax lang, bata. Hindi ko inasahan na sa pagbili ng alak ay makakaharap ng tao mula sa ibang mundo. Sa amoy, ito ay isang 6-star holy shield. Nakakatakot talaga. Isang tingin lang, alam mong hindi ako taga dito. Anong itsura ng ibang mundo? Ganoon ba kalakas ang kakayahan mo? Ano itong maliit na nilalang? Anong uri ito? Maaari bang makita ang slime? Ako si Yifan. Taga Rodao Continent ako. Nandito ako para ipatupad ang katarungan. May kasalanan ba tayo na may masamang lumalago dito? O baka naman ang sikreto ng Diyos ng pagsusugal ay hindi pwedeng ibunyag? Kung gusto mong sabihin ko sa'yo, sige lang. Ipakita mo lahat ng magic na nagawa mo na below sa Sham TD level. Walang problema, 3rd level na magic, Golden Slash. 3rd level na magic, Golden Blade. 4th, 5th, 9th level na magic, Starlight Sword. Haha. Kumusta, maliit na kapatid? Sobrang bigat. Hindi madali ah. Sa wakas, sa pamamagitan ng panlilinlang at pang-aakit, nakuha rin ang emperador. Kasama na rin ang pag-unawa sa higit sa 10 liwanag na mahika. Sobrang kita dito. Diretso ang pagdoble ng lakas. Halika, kapatid, inumin mo ang baso ng white oil na ito. Cheers, kapatid. Sobrang cute ng kontratang halimaw mo. Tama ba, ang cute ng pinsan ko, di ba? Hindi, aking munting mahal. Kailangan mong maghanap ng iba. Sa totoo lang, ang aking kontrata ay kayang i-lock ng 100% ang lahat ng nilalang na mas mababa sa aking antas. Kahit ang mga nilalang sa mundo ng demonyo ay hindi eksepsyon. Ang tindi. Hindi ba ibig sabihin na tayong lahat ay hindi naniwala? Buksan ninyong malaki ang mga mata at panoorin ng mabuti. Hanmo, ang reyna ng mga ud. Ngayon naniniwala na ba kayo? Basta't nais ko. Lahat ng tao sa inyong mundo ay nasa aking kontrol. Kapatid, alam ko na ang mga paraan mo. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. It said, napaka-maasikaso mo. Yes, the way, anong ranggo ng Lionheart Empire nyo? Pang-12, huwag mo kaming maliitin.
Sila, milyon-milyong taon na ang tagumpay. Kami, 3,000 taon pa lang nagtatag. Sobrang galing na nun. Ikaw ang pinakamalakas. Ako ay 6 na bituin na banal na espada. Sa harap ng Grandmaster Protector, napakababa ko. Ano ba ang halaga ng isang Grandmaster? Half-God. Ang malaking hamon sa 12 na imperyo ay ang kakayahang mag-alaga ng half-God. Ganoon lang kalaki ang Western Continent. Ganoon lang karami ang mga yaman. Sa ilalim ng demigod, lahat ay parang mga langaw. 1,000 santo ang hindi makakahadlang sa isang demigod. Napakahigpit ng antas. Walang pagkakataon para sa pag-aalsa mula sa mababa. Bahala na, kain muna tayo. Ngayon may alak, ngayon ay lasing. Kapatid, naiintindihan mo ako. Hahaha, napakaraming gawaing pampamahalaan. May oras ka pang bumili ng alak, huwag kang magalit. Ang Alike Cloud Wine ay ilang bariles lang ang dumarating sa isang taon. Maraming gustong samantalahin ka, umaabot pa sa mood. Ang iyong kaligtasan ay mahalaga sa buhay ng imperyo. Sige na, kapatid. Uwi na ako. Mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. 35 pa lang. Parang isang 350 anyos na matanda. Kaya pala single siya. Pasensya na, bro. May madali ang bagay, aalis muna ako. Sa susunod na magkita tayo, sasagutin ka namin ni Huay. Danana, ang dami mong kinain itong kalahating araw. Hehe, binigay mo sa akin ang ganyang kalaking pera. Hindi maubos ang pera. Sige na, aalis na tayo papunta na sa teleportation. Joyous, Joyous. Nandito na, nandito na. Bakit natutulog ka pa sa ganitong oras? Nakasetop na ang lokasyon. Imperyo ng mga anito, mga kabundukan ng mga anito. Bailing City 10D level long distance formation. Sobrang komplikado ng estruktura na ito. Iba ang pagpasok sa pagkakataong ito. May isang espesyal na lihim na lugar na nagbukas. Pumunta rin ang kapatid ko. Anong lakas ng kapatid mo? 22 taong gulang, siyam TD level unang yugto. Astig, di ba? Ang kapatid mo ay galing din sa ibang mundo. Huwag mo akong biguin sa pagsusulit mamaya. Sa hinaharap na asawa. Sa unang beses na mag-teleport, makakaranas ka ng hindi komportable. Pero sa susunod, hindi na. Sige na, magmadali ka na. Huwag na lang mag-teleport. Nahihilo pa nga sa teleportation. Parang may gyroscope ang katawan ko o ano ba. Bahala na, nandito na tayo, tanggapin na lang. Hi, ako si Lina Venice. Ikaw rin ba nandito para mag-recruit? Tagashangi ako, siguro. Tagasilangan ka pala, wow. Narinig kong sobrang galing lumaban ang mga tao dyan. Tara, mag-team tayo. Sige, pero napag-usapan na natin. Pagpasok natin sa lihim na lugar, makinig ka sa akin. Basta makapasa ka sa pagsusulit, ikaw ang magpapasya. Ilang taon ka na? At ikaw? Haha, 19 ako. 4 na taon ang agwat natin. Tawagin na lang kitang Yeje. Sa Manlagali. Nagsisimula sa 9 na antas, kapangyarihang mahika ng hangin. Nagbukas ba ng pinto sa mga henyo ang taong ito? Tingnan mo, siya ay mula sa pamilyang Jayali. Sa Manlagali. Isang 23 taong gulang na 9 na antas na manggagamit ng mahika. Unang pamilya ng Fengling. Lagang kahanga-hanga ang henyo. Ganito lang ang reaksyon. Siyempre, siya ay nasa 9 na antas. Talagang napakaganda. Sa tunay na kakayahan, tiyak na may agwat pa. Mahaba pa ang daan. Ang pagsusulit para sa pagkuha ay bukas ng umaga, simula sa 7 na aralin. Magkikita tayo bukas sa ilalim ng ilaw ng poste sa 6 na aralin. Walang problema. Bailing na inihaw. Tikman ang 100 uri ng karne ng halimaw na pinagsama-samang inihaw. Tapos na ang pagpasok. Ano ang susunod? Kailangan maghanda ng pagkain, magpapasok sa pagsusulit, at maghihintay sa lihim na lugar ng 3 araw. Kaya kailangan mong maghanda ng pagkain para sa 3 araw pa. Ang karne ng halimaw dito ay kilala sa pagiging hindi masarap. Naiintindihan ko. Anong pangalan ng kapatid mong lalaki? Saan ko siya hahanapin? Ang pangalan niya ay Lino Omeng. Hindi mo na kailangang hanapin siya. Kung sakaling masalubong mo siya, agad mong malalaman na siya ang kapatid ko. Hindi mo na kailangang maghanap para makilala siya. Mukhang si Renomond ay talagang isang nakakaagaw pansin na tao. Sige, kung hell na ang difficulty, hell na talaga. Kain muna ng busog. Bukas sa dungsyon haharapin natin isa-isa ang mga hamon. Nagkakasiksikan lahat ng tao. Medyo kinakabahan pa rin. Magtiwala ka ng kaunti. Hindi tayo mas mababa kaysa sa iba. Maaari na kayong magsimula. Kategorya ng kidlat. Gitnang antas siyam. Ang pagpasok na ito ay parang laban ng mga Diyos. Ang 66,666 na numero ay perpektong nakapasa sa antas 7 na rurok ng dual na apoy at ginto. Ang walang katangian na pisikal na anyo ay ibinenta bilang dual na sistema. Si Leona ay nagbigay ng proteksyon sa pagkakataong ito. Ang 6,667 na numero ay nakapasa sa antas 7 na rurok ng liwanag. Perpektong pantay. Ngayon naisip ko. Ang aking batayang kakayahan ay nasa katamtamang antas. Kailangan kong magpakatino para maabot ang layunin. Umupo na, magsisimula ang ikalawang pagsusuri sa limitadong oras. Tanggapin ang pagkakamali ng 1 milimetro para sa akin na may kakaibang mga galaw. Kailangan lang ay may kamay. Leona, ikaw ang nagdala nito. Mas mataas ang kontrol ng bagong tao sa mundong ito kaysa kay Prince Liming. Siyempre, hindi ako magiging mahina. Sa ikalawang pagsusulit, hindi pala lampas sa 2,000 ang nakapasa. Sa mga hindi nakapasa, umuwi na kayo.
Sa ikatlong pagsusulit, laban sa mga halimaw ng parehong antas. Kailangan manalo sa loob ng kalahating oras para makapasa. Ito ang kasanayan ni Shonfa. Sobrang galing, kakopya ko muna bago ko sabihin. Bakit ang tingin ni Kuya Ian na parang nakakita siya ng minahan ng ginto? Kunin lahat. Kahit anong mahika. Hindi alintana kung anong antas. Ilagay mo lahat sa imbakan ng kakayahan ko. Perpektong nakapasa. Grabe, sobrang pogi niya. Wow, marunong ka pala. Gusto ko rin matutunan. Kung gwapo ka, dapat gwapo rin ako. Analisa, alok, kopyahin, simulan. Go, Yeje. Mahal na tagasuri. Maaari na bang magsimula? Bata, hindi pa panahon mo para magpakitang gilas. Kung ganito lang kaliit na halimaw, wala nang dapat pag-usapan. Magpapataas ng reinforced purification array, 7 na piraso ng apoy na bato. Medyo malakas ang gamit ng enerhiya, pero sulit ang lakas nito. Perfect na nakalusot. Wala na, mali yun. Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan. Kahit mata ay hirap makakita. Natapos ang pagsusuri, walang antas na light element talent, kumikislap na liwanag, bilis ng paglipad. Ang batang ito ay talagang isang nawawalang prinsesa. Pero bakit hindi pa siya umaatake? Nawawalan na ng kapangyarihan, ano ba ang pinagdadaanan niya? May mga mahika na hindi kayang ipaliwanag ng sistema. Nasarurok na siya ng ikapitong antas, ngunit hindi man lang marunong ng ikaapat na antas na mahika. Sinasabi ng aking kutob, tiyak na may malaking lihim ang batang ito. Naku! Maganda ang resulta. Yiji. Nakapasa ako. Swerte mo talaga. Halos ang kasama ko ay umuwi na. Salamat, Yeje. Yeje, maglakad-lakad tayo sa Bailing Commercial Street. Narinig ko, maraming masasarap na pagkain dito. Tama. May mga engkanto bang naglalakad dito sa lungsod? Matagal nang naubos ang mga engkanto. Ngayon, wala nang engkanto. Anong naubos? Nagtatawanan ka ba? Sobrang ganda at napakahusay. Mga bansa ay kumukuha ng mga alipin. Ang dugo ng mga elf ay nakakapagpaganda. Ang espiritu ay pwedeng pilitin na itaas ang kakayahan. Totoo ang sinasabi niya, walang kasalanan ang karaniwang tao. Ang pagkakaroon ng yaman ang kasalanan. Tara, mamasyal tayo. Kahit na walang elf, kailangan talagang makita ang kasiglahan ng kalye ng negosyo. Ay, gusto kong makipagrelasyon. Hindi pwedeng magmadali sa mainit na tofu. Huwag mag-alala, darating din ang tamang tao. Sige na nga. Dahil sa ginawa mong paggamot sa akin ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Yes, by the way, Yeje, may gusto ka bang tao? Siyempre meron. Ang aking minamahal ay isang pambihirang bayani. O, paano ko hindi alam? Ako pa rin ang pambihirang bayani. O baka naman may bago ka ng minamahal. Dainana, nandito ka na. Nandito ako para tingnan ka. Makinig ka, bukas maraming kalaban sa 8D level ng Secret Realm. Nasa mid-stage ng Sham TV level. Lumalabas, sa likod ay may malalakas na puwersa na nagbabantay at nagpoprotekta sa buhay. Marami pang mga baraha, kaya nilang paandarin ang mga peking banal na kasangkapan. Mid-tier ng ikasyam na antas. Sobrang taas ng antas ng kahirapan. Pero dahil nandito ka at nakabantay sa likod, walang masama na subukan natin. Tandaan, huwag magpakasobra. Pero kung talagang makapasok ka sa top 3, hindi kita hahalikan. Ano pa ang pag-uusapan? Tara na, mga kapatid. Wow, Yiji, ang ganda ng girlfriend mo. Asawa ko siya, sa totoo lang. Ay, correct ko lang, hindi pa ito ang huling pagsusulit. Napakadali lang ang mga patakaran sa lihim na lugar ng Limestone. Pumatay ng mga halimaw, kunin ang espiritu at kaluluwa. Antas 3, 1 punto. Antas 4, 5 puntos. Antas 5, 25 puntos. At iba pa, sa loob ng 3 araw, nabutas ang 500 puntos. Nasa top 3,000 sa listahan. Pero mag-ingat ka rin. Jitset, mukhang ayaw din ng binata na maraming buhay ang masira. Hoy, maganda ba? Bakit hindi maganda? Hindi ka nasasama. Pasok sa lihim na lugar. Renault Monte Carlo. Nagsimula sa ikasyam na antas, jablo ng apoy at matibay na katawan. Ang nawawalang ulo ay tiyak na. Ang aking bayaw ay tiwala ngunit hindi mayabang. Tama, nakatago ng mabuti. Pinakamataas na antas sa buong lugar, ngunit tahimik na parang isang bato. Tiyak na ang mga malakas ay madalas na magaling magtago ng sarili nilang kakayahan. Ande Prado, 7-star na banal na antas na pinong mahikang enerhiya. Enerhiya ng antas 7. Pagsusuri ng antas 4. Buksan mo lahat ng skill library ng banal na antas. Mapupunta kayo sa isang random na lugar sa kulay abo na rehiyon. Mag-ingat kayo ng husto, lahat. Ang susi sa kontrol ng lihim na puok ay nasa kamay ng mga nasa loob. Sayang, hindi ito maparsi ngayon. Huwag mag-alala, Yeje. Nandito na ang lumang Ella para sa inyo. Akala ko nakalimutan mo na kami, tanga.
Haha, abala lang ako nitong mga nakaraang araw. Maliit na espiritu at si Strom. Ang galing mo, Yeje. Anong maliit na espiritu? Kadalasan lang, pangatlo sa buong mundo, mas malaki pa sa nakasulat sa datos. Nagsimula na ang tunay na panghuli. Ito ba ang lihim na lugar ng mga batong abo? Dali, agawin mo na ang monster, Yeje. Wala nang natitirang huling tira. 3 araw na pagsusulit. Ang dami ng isda na ibinigay ng host ay sapat na. Diretso tayo sa red zone para mag-farm ng high-level na monsters. Malinaw na makikita ang magarbong red fast zone. Hindi natin nakita ang black zone. Mas malaki pa ang lihim na lugar na ito kaysa sa nakalagay sa mapa. Madali tayo sa red zone. Ang pag-akyat sa red area ay perfect para sa atin mag-practice. Sundin ko ang sinabi mo. Handa na ba si Lina na maranasan ang bilis at sigla? Ahahaha. May mga unggoy sa lihim na lugar at may mga lumilipad na unggoy pa. Sobrang saya, Yanje. Ang bilis ng iyong pag-recover ng magic ay pinakamabilis na nakita ko. O, sinasabi mo ang tungkol sa pag-recover ng magic. May espesyal akong katawan. Mabilis akong makabawi ng mana. Dual element fire and earth starting at the 6th level. Alam mo na ang pag-ikot. Mataas ang ekolohiya ng lihim na lugar na ito. Humingi ng tulong. Hindi naman ako ang espiritu. Ang laki-laki ng espiritu ko. Yung espiritu ni I ay kinain ng slime mo. Ayos lang, gusto ng bata ang kumain. Hayaan mo siyang kumain. Mukhang dahil ito sa kakayahang sumipsip. Hindi ang pagpatay ay otomatikong sumisipsip ng lakas ng kaluluwa. Mukhang nagsimula na ang sistema ng pagsasanay. Passive na sumabog, tanga. Automatic ang aming sistema. Iwanan ang lungkot. Ang passive na pagsipsip ay hindi maiiwasan hanggat hindi natatamaan ang batas. Kung hindi ko ito maalis, ano ang gagamitin ko para makipaglaban sa top 3? Kailangan ng 500 puntos para sa pagsusuri. Napakababa ng kahusayan. Kailangan ng 4 o 5 saksak para patayin ang isang malapit ng mamatay na halimaw. Kailangan ng ibang uri ng apoy. Bakit wala kang pagdududa sa akin? Hindi ka ba natatakot na magkapalitan tayo ng saksak? Hindi, naniniwala ako sa iyo. Kayang-kaya kong malaman kung sino ang mabuti. Peke na liwanag at nakapaloob na mahika ng oras sa 1. Peke na liwanag at saklaw ng banal na hatol ay 800 metro. Tapos na ang paglilinis. Liwanag lamang at tagumpay. Perpekto ang conversion rate ng mahika. Kapag bumagsak ang ulan ng liwanag sa red zone, diretso na itong masisira. Maniwala ka na ngayon. Kaya kong dalhin ka sa top 3. Nakahold ang progreso ng system analysis. Pero lahat ng mga kagamitan ni Lina ay may kinalaman sa oras. Kopyahin ito at agad na magpabagsak. Siguradong panalo ito. Sobrang ganda ng conversion rate na ito. Una, punuin ang wand. Kaya kong magdala ng mga kaaway para magtipon-tipon. Sundin mo ang utos ko bago maglabas. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko na ang linya ay mas malinis na. Nakatutok dito, nakahanda anumang oras. Huwag magpapalayo-layo, kung magkamali man, hindi kita mahuhuli. Grabe, diretsong nasira ang plano nila. Biglang umabot sa maksimum ang galit hanggang sa walang pagtatawaran. May bagba ang sistema ng paghatol sa galit. Maghintay muna at hayaang lumamig ang liwanag. Naghahanda si Lina na palayain. Saan ilalagay? Ilagay mo sa itaas ng aking ulo. Huwag mag-alala sa lugar. Pero masusugatan ka. Hindi mahalaga kung sino ang kaaway, basta't magtiwala ka sa akin. Dumating na ang mga signal. Talagang makakapagligtas ang kumikislap. Hindi ito talo. Yeji. Nasaan ka? Nandito ako. Mas marami ang kakayahan ng kuya kaysa sa iniisip mo. Ha, nagtagumpay na. Diretso tayong kumita ng malaki. Sigurado na tayong nasa top 10. Ang pang-10 pwesto noong nakaraang taon ay ilang daang libong puntos lang. Ilang puntos ang sa unang pwesto? Mahigit 2 milyon siguro. Ang average na puntos ay hindi umabot sa 2 milyon. Sobrang daming halimaw sa taong ito. Kailangan nating ang multiply ng 4 ang puntos. Kailangan nating punuin ang 6 na din at kumuha ng ilang matabang tupa para masigurado. Kasama na rin ang bahagi ng nakababatang kapatid na lalaki. Tara na, Lina, lumipat tayo ng lugar para mag-farm. Pumunta tayo at batiin ang henyo ng pamilyang Liming. Sabay, manghiram ng 2 ilaw. Totoong manghiram ba talaga? Isang saksak, patay sa huli ng ikawalang antas. Sobrang hindi ka pani-paniwala ng laban na ito. Nakasalalay lang sa lakas ng katawan at lightning enchantment. Walang kapantay sa parehong antas. Talagang malakas ang lokal na henyo. Ngunit mayroon akong 10 antas na imbakan ng yaman ni Lina. Kahit nagamit ang mahika, kaya kong patumbahin siya. Hintayin natin siyang punuin ang pangalawang na din bago tayo umatake. Iyan ay buhay.
10 antas na rurok ng bato ng ginto. Labanan ng 3 panig. Walang pakialam, ang alimango at talaba ay nag-aaway. Ang mangingisda ang makikinabang. Ngayon, may magandang palabas na tayo. Kapag may nangyari hindi naiintindihan, suriin natin ito, hindi tama ang purong kulay na ito. Napakakakaiba ng sobrang detalyado. Ang pinagmulan ng lihim na lugar ay direktang nagbubuntis ng magandang bagay. Hinahalimaw na may sariling ng tao, hindi nakapagtataka na hindi pa ito nakita. May sakit ba kayo, mga tao? Kahit naliligo lang ako, pinapahirapan pa ako. Kung may kakayahan, ibaba ang silencer. Ano bang kakayahan ang habulin ako? Sige, ang halimaw na ito ay sobra sa depensa. Walang ganitong dato sa database sa merkado. Baliw ka, mag-level 10 na ako, papaluin ko kayong lahat. Haha, mga maliliit na pesting yan. Para sa lolo, magpakinang kayo ng husto. Kumikidlat at kulog. Putang ina, Sixiao Zimao, saan ka nang galing? Parang nauntog ka ata ng asno sa ulo. Hindi basta-basta ang lalaki mula sa pamilya ni Liming. Ang pagtatalo ay walang magandang dulot sa'yo. Lumayo ka. Kalasag ng araw. Huwag kang gagalaw, ang mga espada ay walang mata. Pinaklo ng 7 antas. Sa tingin mo, kaya mo akong patayin. Ngayon ay magulo ang iyong kapangyarihan. Itinutok ko ang aking espada sa iyong leg. Mag-ehersisyo ka, agad kitang puputulin. Ito ay isang peke na sagradong bagay. Kaya mo bang makipagtagisan sa kanya? Ang pag-agaw ng ilaw ay isang laban. Ngunit ang pag-agaw ng singsing ay labag na. Kailangan nating panatilihin ang hangganan. Huwag tayong magkaalit ng tunay. Sige, matulog ka muna dito. Ano itong mga bagay na nakakatakot? Uy, naglalaro kayo. Isama niyo ako. Magaling ako sa mage. May oras pa sa bagong batch na ito. Sino ka ba talaga? Sino ako at nasaan ako? Saan ako galing at saan ako pupunta? Yethwe, ito ay isang tanong. Sige, tigilan na ang gulo. Ngayon, magnanakaw na tayo. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng nakuha niyo. Walang paraan. Anyway, ayos lang. Matapos ang alinggaw na ito, sa bagong buhay 3 beses na nakataga. Maghanda ka na, Dana. Parang kayong mga bantay laban sa mga magnanakaw. Isa lang namang nakaw ng yaman, hindi naman siguro ganun. Pinapaalalahanan kita, huwag kang gagawa ng masama. Anong masama ang gagawin ko? Ako ba yung ganun? Ako ay isang magnanakaw na may prinsipyo at may moralidad sa trabaho. Matapos makuha ang yaman, kailangan ding alagaan ang kaligtasan ng tao. Magbigay ng 2 plano. Ang unang plano ay hayaan kayong magpatuloy sa pagtatalo. Hindi ko inirerekomenda na labanan ninyo ang ginoong iyon. Ang ikalawang plano ay may prinsipyo, ang limited company. Ilulunsad ang package para makaalis pagkatapos ng krisis. Una, palalayain ko kayo. Pagkatapos makumpirma ang kaligtasan, saka ko siya palalayain. Pipiliin mo ba talaga na palayain kami? Profesional na etika, kasama sa daan pero hindi malapit. Pumili ka na, hindi naghihintay ang pagsusuri sa lihim na lugar. Sige, pangalawang set. Bago matapos ang negosyo, isang paalala. Nasa saklaw din ng proteksyon si Ginoong Nan. Paglabag, kanselahin ang serbisyo. Nasa kumpanyang ito ang karapatan sa huling interpretasyon. Sandali. Halos nakalimutan kong siya rin pala ay kasama ninyo. Natumba siya sa lupa, dali-daling kinuha lang. Libre, puro benepisyo. Ninakaw ninyo ang sinturon tapos tinatawag pa ninyong benepisyo. Mga walang hiya, paalam. Hindi na namin kayo sasalubungin. Bumalik ka sa susunod. Ang lalaking ito ay may matibay na determinasyon. Kahit na tinamaan, hindi man lang siya kumikilos. May 2 set ng negosyo si Ginoong Nan. Pakinggan ang unang set. Ipatugtog ito kapag malayo na sila. Ngunit ang halimaw na ito ay dapat mapasa akin sa pangalawang set. Kooperasyon para sa kapwa panalo. Magkaisa tayo. Madali lang ang pagsusulit para sa mga bagong estudyante. Sisiguraduhin kong nasa top 5 ka. Hindi ka makakaligtas sa akin. Kapag pinakawalan kita, paulit-ulit kitang kukunin. Pwede kang pumili mula sa top 10. Ay naku, ang dami ng sinabi ng nanay ko. Uhaw na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Win-win na solusyon. Siguradong masisiyahan ka. Umalis ka na. Sige, ituturing na unang set. Inaasahan ang pakikipagtulungan. Makipag-ugnayan ka anumang oras. Basta marumi, paalam. Hay, wala nang saya kapag ganito ang bata. Sa susunod na magkita, papatayin kita. Kuya. Bigyan mo rin ako ng isang set. Ang set ay para lang sa mga ninakawan. Wala kang laman.
Anong set ang kailangan mo? Hindi pwede ang 10. Tama na, nagmamalaki ka lang. Limitado lang ang presyo nito, 9 piso. 9 piso, isang buhay, 8 piso. Patayin ka, kunin ang gold armor at gold soul. Pwede pang palitan ng milyon-milyong gold coins. Kahit ano pa ang pagbilang, panalo pa rin. Kuya, pakiusap. Ako'y pinagsasamantalahan ng matandang puti ang buhok. 1 taon na akong binubugbog. Bawat beses, 1 piraso lang ang natitira para sa buhay. Nakuha ang 8 piraso. Pagbalik ko, papaluin ako. Hindi lang mahirap maging tao. Mahirap din maging demonyo. Kung makikisama ka sa akin, bigyan mo ako ng 3 pirasong ginto. Nabawasan ang kakayahan. Pirmahan ang kontrata ng alipin. Pumasok ka sa aking kontratang espasyo. Dadalhin kita palabas ng lihim na lugar. Walang sapantaha. Gusto mo ba, kuya? Seryoso ako. Ako ay may ginto ng bulabo. Kapag natapos na, malulutas ito. Kailangan lang magbigay ng kaunting kapangyarihan para maalis ang ilusyon. Nakalusot siya ng direkta. Hindi ba pwede pang gamitin ang aking purong kapangyarihan sa pagsasanay? Yanje, hindi ba masama kung tutok tayo sa kanya? Anong masama doon? Sino bang may kasalanan? Siya ang malupit. Mataas ang efficiency ng aking tiyahin sa pag-farm ng mga monster. Pero masyado siyang maingat sa paggalaw. Ngunit maganda ang kalidad ng 3 lantern na nakakabit sa sinturon. Si Ginoong Nan ay matagal ng kliyente. Sa unang pagkakataon bago maging pamilyar. Ganyan ang negosyo para tumagal. Ano bang relasyon ng kumpanya sa iyo? Ang kumpanya ay parang isang bansa. Ako ang hari. Nagtayo tayo ng bansa, mga tagapagtatag ng bansa. Huwag siyang maghintay na makapag-ipon ng 2 ilaw. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang negosyo. Ang alo ng mahika na ito. Siya na naman. Ginoong Nan, matagal na tayong hindi nagkita. Sobrang namiss kita. Naglabas ang kumpanya ng bagong negosyo, pamilyar na ikalawang bahagi. Kalahating presyo lamang ang sisingilin sa ginto. Sa mga matagal ng kliyente, magdadagdag kami ng 3 bagong walang ilaw na ilaw. Ang chairman mismo ang magbabalot ng iyong sinturon. Walang ibang tao ang nakakakuha ng ganitong pribilehiyo. Ginoong Nan, talagang napakapayat ng iyong baywang. Talaga bang hindi mo isasaalang-alang ang pakikipagtulungan sa win-win package? Umuwi ka na. 2 segundo bawat isa, 8 antas ng halimaw. Ang bilis ng kamay niya kung hindi ko siya aagawin, sayang ang kahusayan. Bagong pasok sa antas siyam, hindi na sayang ang puntos ng round na to. Sa wakas, nakasabay na rin ang katawan sa ritmo. Boss, dali, ibalik mo na ako. Ang batang may lilang buhok, grabe ang tindi. Sinugat niya pati ang poging mukha ko. Easy, kung ako naman ang bola at sipasipain mo ako, lalaban pa rin ako, tatalunin kita. Boss, bigyan mo naman ako ng kaunting magic para makabawi. Nakakatipid nga itong power bank sa pagbili ng gamot. Ay. Nan, ang swerte naman. Ang bilis mong makabuo ng isang ilaw. Talagang mahusay. Lina, dalhin mo na ang ilaw. Kunin mo ang ilaw. Sige, welcome sa susunod na pagkikita, paalam. Sasalakayin kita. Kuya, nagkamali tayo ng daan. Masaya talagang gumawa ng masama. Hindi ko napigilan ang sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng masama? Ito ay tinatawag na negosyo. Ito ay magandang bagay, bumalik tayo. Puntos umabot ng 1 milyon. Ang bilis ng pag-unlad ng negosyo. Maaari nang makuha ang mahusay na empleyado sa katapusan ng taon. Kamusta? Kailangan bang ipasa ang baraha sa kalagitnaan ng mundo dito? Huwag kang matakot, bayaw. Narito ako para iligtas ka. 7 antas ng rurok, instant teleportation. Kapatid na lalaki, Disul. Bariyar ng banal na liwanag. Mahika ng oras. Kapatid, mabilis, pumunta ka sa likod ko. Umupo ng maayos, panoorin mo akong magpanggap. Bariyar ng banal na liwanag. Bumalik ang lahat sa loob ng 6 na segundo. Kapatid, ikaw itong. Kamusta, maliit na bayaw? Salamat, maliit na bayaw. Tanungin mo ang ate mo at maintindihan mo. Hawak ng maayos, maliit na bayaw. Ngayon, pupunta tayo para makaganti sa iyo. Sobrang lakas ng apoy na ito. Nakarecover na ang maliit na bayaw. Ang galing ng Diyos. Kadalasan, sa 3 bagong estudyante, hindi bababa sa 10 ang nakuha. Narito, ibinibigay ko na sa iyo ang sobra. Walang gantimpala sa walang pagsisikap. Iniligtas mo ako. Wala akong maibabalik na sapat. Kailangan kong makuha ang ranggo gamit ang sarili kong talas. Ayos lang, may determinasyon ang batang ito. Hindi ka pinahiya ng ate mo. Gusto mo bang makipag-team sa amin? Sige, aalis na sige. Hello, ako si Lina, maliit na prinsesa. Kung may mangyari sa lihim na lugar, maaaring magdulot ito ng digmaan. Bigyan kita ng kaunting mana.
Salamat, ang purong ito ay talagang kahanga-hanga. Kung hindi mo nakayanin, tumakbo ka lang papunta sa akin. Nandito si Bayaw, sisiguraduhin niyang hindi ka masasaktan. Ang sarap, sobrang aliw. Kayo dalawa, kumalma naman kayo. Mula ngayon, kung kulang kayo sa mana, hanapin ninyo ako. Diretsong pupunuin ko. Ginagarantiyahan kong hindi maubos ang supply. Ikaw rin, kumalma ka naman. Ako rin. Samantha mula sa pamilya ng Wenchimes. Nakikipag-usap siya tungkol sa negosyo. Siyempre, kailangang pag-usapan ang negosyo. Lahat sila matagal ng kliyente. Dapat magbigay ng diskwento. Hintayin mong mapuno ang ika-4 bago kumilos. Mas malaki pa ang diskwento. Nakakabahala, parang may masamang pangitain. Malaking kliyente. Huwag kang lumapit. Eksklusibong promo para sa mga regular na kliyente. Kalahating presyo sa pangalawang order. Isang bahagi lang ang kukunin. Sobrang maalaga, di ba? Bastos, anong ginagawa mo? Kung may lakas ka, lumapit ka sa akin. Bitawan mo si Ate Samara. Hehe, huwag kang magmadali. Mamaya, ikaw na ang susunod. Huwag kang mag-alala. Mayroon tayong profesional na etika. Pera lang ang habol, hindi buhay. At lalong hindi panggagahasa. Hindi ka pinagsabihan ni Samangla. Halos nakalimutan ko. 3 tao ang kasama. 1 tao ang ligtas. Hawakan mo itong tarantado. Sino mang insulto sa pamilyang Fengling, kailangang patayin siya. Talagang kakaiba ang paraan mo sa panggagahasa kumpara sa iba. Naubos na ang pugad ng lider sa labas. Ang loob ay nasa Black Hoof Zone. May 10 tier level na Black Silverstone Beast at may mga lason. 70,000 puntos para sa isang 10 TV level na isa. Ano pang hinihintay natin? Nandoon ang kapatid kong si Rabella. May koneksyon siya sa mga ipinagbabawal sa lihim na lugar. Basta makalabas ka lang niya, boss. Ipinapangako ko, mula ngayon hindi na ako magtataksil. Aba, ibig sabihin may pagtataksil pala noon. Ang lason ay isang ipinagbabawal na likha. Manumanong linisin ang lugar. Kuya Ye, anong ginagawa mo dyan sa hangin? Puwersa ang bawal na lason. Tumahimik ka na, hindi na sapat ang lakas ng computer. Sandali, sigurado ka ba? Bakit ikaw ay isang higanteng pangulin, samantalang siya ay tao Nag-aaral siya ng mahika. Mas epektibo ang mahika kapag tao. Ako naman ay nag-aaral ng lakas. Mas matibay ang anyong hayop. Ano na nangyari, alam ko sinabi ng kapatid mo. Magsimula na tayo. Sige, o kaya'y mataas ang tingin. Sige, simulan na. Ang mga pananaw at mga tabuos ay magkakaugnay. Isang hibla lang at lahat ay gumagalaw. Kung magkamali ka, tiyak na magugunaw. Medyo mataas ang antas ng hirap nito. Bodig, anong pinagdudahan mo? Ito ay sandbox projection. Maaari itong i-reset anumang oras kung mali ang pagkakaintindi. Hindi ito makakasakit sa pangunahing katawan. O, ayos lang iyon, salamat. Ang pagputo sa core magic pattern ay magdudulot ng reverse operation. Hindi pwede, ito ay secondary conversion sequence neural overload. Kailangan nating hanapin si Domino. Ang key point overall pseudo-cracking ay magic circuit. Ganap na binago ang tradisyonal na array teorya. Nahanap na ang paraan para sa akin. Talaga bang wala ng problema? Mag-relax ka lang. Wala ng problema talaga. Ang galing talaga. Ang astig mo, Yeje. Sinubukan ni Rabella kung makakalabas siya sa hangganan. Lumabas na ako, malaya na ako. Pumirma ka ng kasunduan. Iniligtas mo ako. Handa akong makasama ka. Nakapagdesisyon na. Kapag pumirma ka, wala nang atrasan. Hindi ako natatakot, kuya. Nandito rin ang kuya. Huwag kang mag-alala, nandito ang kuya. Walang ibang makakalapit sa'yo kahit isang hibla. Siguradong hindi ka mawawalan kung susunod ka sa akin. Tama, hindi ka mahahanap ng mga nagkokontrol kapag nakatakas ka. Di agad matutunto ng mga tagapangalaga. Diyan ako kampante. Halos nakalimutan ko. Gusto niyo ng mga puntos, di ba? Mayroon akong 500,000 na 800 na antas ng espiritu. Kunin niyo na. Gusto niyo bang humati? Kung ibibigay niyo sa akin, sayang lang. Wala kaming ginawa. Sige, itago mo na lang. Salamat kung ganon, susunod na lang ako. Ngayon, mayroon akong ilang bilyong puntos bilang batayan. Dagdag pa rito, matapos kong tapusin ang mga ito sa pagsasanay. Halos akong nawalan ng malay. Kitang-kita, naubos na ang aking espiritual na enerhiya. Buti na lang dati ay masigasig akong nagsanay. Hanggang ngayon, hindi pa nag-aalerto ang sistema ng overload. Mukhang kayanin ng katawan na ito. Buong 15 kilometro ang saklaw ng aking espiritual na kamalayan. Kayang tugunan ang 450,000 G na puwersa ng kaluluwa hanggang sa banal na antas. Medyo matindi ang pagbukas ng ganitong hula. Karaniwang ang ordinaryong banal na antas ay may 10 kilometro na pakiramdam. Ako, bilang isang baguhang banal na antas, ay direktang puno na. Ngayon, ako ay mas malakas kaysa dati.
Huwag munang isipin ang mga ito. Lumabas muna tayo at pag-usapan. Kakaakyat ko lang sa antas. Mas mabuting maging maingat. Ito ang aking pangunahing gintong panangga. Sanctified. Ang lahat ng pinsala dito ay maaaring ilipat at itabi dito. Medyo malakas din ito. Mag-alala kayo, ako ang bahala sa inyo. Wala nang magpuputol ng inyong mga kita. Matapos mapansin ng tagapangasiwa na nawala ang mga halimaw, siguradong magsusuri sila ng mabuti. Kailangan nating itago ang mga kapatid na Jin at Yin sa bundok. Balak pa ng bayaw na siya mismo ang mag-ipon ng puntos. Sapat na ang nasa kamay ko. Nasa unang 5 pwesto tayo. Bakit hindi tayo maglaban? Tayo ba, seryoso? Suriin ang lakas. Gusto ng ate mo na makita ang kakayahan mo. Sapat na ang mga puntos ko. Kunin mo na lang. Ikwento mo na lang sa sarili mo. Para sa katarungan. Hindi ko kailangan ng mahika na higit sa antas 10. Ikaw na ang magbantay. Lion Fist. Clear Nourishment Enhancement. Scorching Gent Shield. Maganda, nahuli mo. Sana ganito rin ako kalakas. Suntok na tumatama. Ang sarap ng ritmo na ito. Natatalo ako pero masaya. Nasubukan ko na ang lakas mo. Ang galing pero kaya mo pang maging mas malakas. Paano ka magiging mas malakas? Turuan kita ng isang magic. Umalik at pag-isahin ang mga natutunan. Ang kapangyarihan sa parehong antas tumaas ng hindi bababa sa 5 beses. 5 beses ang pagpapalakas ng pormasyon na ito talagang sobra. Kuya Ye, sa susunod kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tatawag ka pa rin ba kay Kuya Ye? Tawagin mo siyang bayaw lumagpas na sa pamantayan ang rate ng pag-convert ng enerhiya ng pormasyon na ito. Ang presyo ng teoryang ito sa merkado tataas ng hindi bababa sa 30%. At saka, Kuya Ye, paano natin hahatiin ang mga puntos na ito? Pantay-pantay, itigil na natin. Huwag na tayong mang-agaw, ibalik na lang. Medyo mahirap iyon. Hindi tama na hulihin ang isang tupa. Sa labas tayo, mas mabuti nang may isang kaibigan kaysa sa may isang kaaway. 15 kilometro. Buksan ang lahat ng kakayahan. Hindi ba't parang may napakalaking radar dito? Nakita na. Walang sinuman ang darating para iligtas ako. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Kailangan kong umiwas sa malubhang pinsala. Hindi na kayang tiisin ng 10 antas na batong halimaw. Kapit lang, Ginoong Anan. Huwag kang magpapaalam dito. Inang, tulungan mo ako. Thunder Annihilation Slash. Ang galing ng aking Ginoong Asul. Isang saksak na kayang magwasak ng mundo. Talagang nagbigay ng buhay para sa lakas. Talagang matindi siya sa sarili niya. Sistema, agad na analyze ang galaw na ito. Ginoong Asul, narito na ang benepisyo para sa iyo. Ikaw na naman. Bakit mo ako sinusundan ng walang tigil? Pati buhay ko ay inilagay ko na sa panganib. Gusto mo pang agawin? Ang mundong ito ba ay laban sa akin? Kunin mo na, kunin mo na. Hindi ako dito. Para mang-agaw, nandito ako para magbigay ng puntos. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Sobrang na-pressure ang batang ito. Pair. Hindi ko na talaga agawin ito ngayon. Walang usapan, di pwede. Umiyak nga siya. Ako pa rin ang nakikinabang. Ikaw, ayos ka lang ba? Ang pakiramdam na ito ng panghihina, hindi ako tao talaga. Nahuli ko ang isang tupa at ginugol ang maraming oras dito. Kung ako, mababaliw din ako. No, para palitan si Naden. Puno ito ng mga 8 na antas na espiritu. Ang mga puntos ay hindi bumaba kundi tumaas pa. Huwag ka nang umiyak, okay ba? Hindi umiyak. Pero nakita ko namang tumutulo ang iyong luha. Hindi umiyak kaya hindi umiyak. Ang pagkaantala ng buhay na naubos ay nabasa. Ang kanyang mahika ay maaaring direktang A-convert sa pagsasanay. Ang mahika ng isang tao ay makakatulong sa pagsasanay ng ibang tao. Hindi pa naririnig. Yung benepisyo ay hindi kasama ang kapalit na laman. Ako ay isang straight na lalaki. Huwag mo nang isipin. Handa na ang pagkain, kain na. Subukan mo ang isang isaw. Walang kahit anong impormasyon tungkol sa kanya sa family tree. Isang halimaw na bigla na lang lumitaw.
Kumain ka ng dahan-dahan, huwag mong maubo. Minom ka ng juice. Kumain ka ng dahan-dahan. Matagal na akong hindi naririnig ang salitang ito. Tingnan mo yung parang gutom na gutom. Gaano kalupit ang pagkain sa pamilya ni Liming. Pero hindi ito ang aking malambing. Ang tunay na akin ay ang bigat na hindi tumitigil sa likod ko. Anong nangyayari dito? Bakit kalahati na lang ang kinakain mo, tumayo ka pa? Ano na namang ginagawa ng taong ito? Bakit nagmamadali sa pagkuha ng puntos? Alaynan. Yung ilaw na yan, sapat na para sa 50 milyon mo na. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo. Mas mabuti pang mag-usap tayo tungkol sa buhay sa kolehiyo. Wala akong interes, gusto ko lang maging unang bagong estudyante. Ninakaw ko ang 2 lihim na halimaw. Masyadong kapansin-pansin kung mananatili sa tuktok. Mas mabuti na nandito. May ilang daang milyong puntos dito. Bakit hindi tayo maglaban? Kung mananalo ka, ibibigay ko sa iyo ang unang pwesto. Bakit parang walang nangyayari? Gusto ko lang subukan ang kakayahan mo. Kasi nung mga nakaraang beses, palagi kang nang aambush. Hindi kita kayang talunin. Hindi ako gagamit ng mahika na higit sa ika-10 na antas. Ikaw rin, huwag kang gumamit ng peking banal na sandata. Paano? CJ! Halika, handa ako anumang oras. Pinagsamang pagsasanay sa mahika at pakikipaglaban. Nakakagulat, mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa akin. Ito ay isang mahirap na sitwasyon. Hahaha, hindi ko alam. Thunder Shadow Clone. Medyo interesante. Mas malakas ang iyong kidlat kaysa sa huli. Thunder Jade Triple Kill. Kung tatanggapin niya ang ataking ito, dapat ay kaya na niya akong talunin. Ay, natalo na. Binibigyan mo ako ng pasensya. Anong binibigyan ka? Wala. Hindi talaga posible. Salamat. May utang na loob ako sa'yo. Anong sinasabi mo? Ang hangin masyadong malakas, hindi kita marinig. Sandali, hintayin mo ako. Kuya ang arte mo ang pangit ah. Talaga ba? Hahaha. Ito, itatabi ko na lang. 70 milyon pang-4. Iba, pang-una sa timog. Pangalawa si Bianan. Si Lina pangatlo, ayos lang ba? Sa susunod, papasok sa akademya, magkakatulungan tayo. Tingnan natin kung sino ang may lakas namang api sa atin. Nasa panganib ang ating kliyente. May obligasyon ang kumpanya na protektahan. Tara na, mga kapatid. Bitawan mo ako na ang bahala. Masyado kang mabagal. Oo, nakakainis. Nagmamadali ba kayo para maglakbay? Maging masunurin at ibigay ang bagay na iyon kung hindi. Isang malakas na alon sa langit. Nagniningning si Lin Bei. Sino ang may baril? Pagkatapos ng lahat, ibibigay ko sa iyo ang ilaw. Hindi ate, ito ay serbisyo pagkatapos ng benta. Huwag kang mag-alala. Iwanan mo na sa akin ang natitira. Noong una kulang ang puntos kaya nagmadali. Ngayon ibabalik ko sa inyo kasama ang interes. 2 milyon bawat isa, kunin niyo na. Patayin sila. Wala akong pakialam dyan. Basta't kaya kong itali sila, walang problema. Sobrang tindi. Bakit niyo kami sinisav? Dahil tinuruan ako ng mga magulang ko mula pagkabata na gumawa ng kabutihan araw-araw. Wala nang biro, mas mabuti na magkaroon ng kaibigan sa labas. Naiintindihan ko na, hindi ka malilimutan ng pamilya Fengling sa iyong kabutihan. Oh, tama, ito, ibigay ko na sa inyo. Ito ang sobra namin. Kikita tayo sa aming kolehiyo. Nakita ng akademya na alas 7 na. Sa loob ng kalahating oras, matatapos na ang buong pagsubok sa lihim na lugar. Maghintay pa tayo. Umalis ka, masamang aso. Sa loob ng 10,000 taon sa mundo ng mga demonyo, hindi ka kahit likido. 10,000 taon, pangatlong antas pa lang. Nawala ng mukha ang insekto. Patutulugin ka ni Grandpa Jean gamit ang isang daliri sa paa mo. Tumigil na kayo. Kung magtutulak pa kayo, malakas ang baha dito. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Ngayon, nasa likod mo na ako. Kung hindi ka tatakbo, sayang lang. Kahit ano pa ang gawin mo, kakainin kita at titirhan kita. Sa huli, sisisihin ka rin ng maliit na insekto na ito. May madilim na aura siya.
Hindi siya mapapalaki, mas mabuti pang itago na lang. Kung siya'y panganib, mas mabuti nang patayin siya dito. Ang pagkakaroon ng madilim na aura ay hindi nangangahulugang siya'y panganib. Huwag na kayong magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Alam niyo na hindi. Bakit ka naiyak? Sino ang maantig? Kahit gaano kalalim ang marka ng masamang hari, hindi nito mapipigilan ang kaunting init ng proteksyon. Ay, sa wakas natapos na. Sobrang pagod na ako. Mas mahirap pa ito kaysa sa 996, pero marami rin akong nakuha, sulit na. Shit! Bakit ang lakas ng presensya ng espiritu ng taong iyon? Naku, grabe. Ang dami ng puntos, parang labis na. Tahimik. Nagsimula na ang pagbilang ng puntos. Unang pwesto, si Nanlong. Ayos, 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 ngayon magiging sikat na ako. Hangin, 103 milyon na puntos. Pag-abot sa 100 milyon ay talagang walang kapantay. Ayos lang, tulungan mo akong maakit ang lahat ng atensyon. Ang sagot ay halata, mukhang may nakuha itong batang ito na magandang bagay. Para makaiwas sa gulo, ibinigay na lang ang lahat ng kristal sa kanyang mga kasama. Sa katunayan, ang dami ng espiritu ay 3 beses na higit pa sa record ni Leona. Hindi nagkaproblema ang mekanismo ng lihim na lugar. Walang problema sa lihim na lugar. Ang may problema ay ang grupo ng mga halimaw sa ibaba. Kahit na may problema, ito ay napakalaking magandang problema. Basta't ang grupong ito ng mga bata ay maging malakas, lampasan ang aking mga lumang buto, at ipagtanggol ang tahanan ng sangkatauhan. Kahit nasirain nila ang lihim na lugar, masaya pa rin ako. Pagpalain nawa ang ating sangkatauhan. Hahaha, ang galing. Ito ay higit sa 100 beses na mas malaki kaysa sa lungsod ng Lark. Ang 12 pangunahing lungsod ng imperyo ng Udiend ay may parehong pangalan. Narito ang punong tanggapan ng akademya ng pangunahing lungsod 3. Hindi ba't sinabi ni Nan na dapat tayong magtulungan? Maaaring may mga tao talagang mahilig sa pag-iisa. Ang pag-iisa ay hindi nakikisama. Kapag pumasok na siya sa akademya, kailangan siyang bigyan ng pagkakataon na makasama ang iba. Ikaw, Yeje, ay isang tunay na warm-hearted na tao. Mukhang magkasundo kayong dalawa, ah. Ano ang pakiramdam sa pagsubo? Natalo ko na ang aking hipag na walang kalaban sa parehong antas. Naglagay ako ng hydrogen-oxygen enhancement array para sa kanya. Sobrang laki ng potensyal. Yung maraming golden amber ay dahil sa'yo, di ba? Hahaha. Paano mangyayari yon? Haha, marami. Swerte ni Yeje, kung hindi, aabot lang ako ng 40 milyon. Kailangan ko pang magsikap ng husto. Marami tayong nakuha mula kay Yeje. Siya na lang ang natirang 80 milyon. Talagang salamat kay Lina. Kung wala ang kanyang peking banal na kagamitan, hindi ko maabot ang mga puntos. Ang sistema ay nakasalalay sa kanya upang matrigger. Ang pagkakataong ito ay purong sanhi at bunga. Wala akong magagawa. Ito ay relasyon ng sanhi at bunga. Ikaw ang susi sa pagbasag ng sitwasyon. Salamat, Yeje. Hahaha, hindi ka mawawala ng nararapat na gantimpala. Hahaha, mga bata, huwag masyadong magtanong. Haha, tara na. Una, magdiwang tayo. 3 beses na siyang nagnakaw ng lalaki. Sobrang tapang mo, bata. Tungkol kay Bobo at Bebe. Talagang kayang hawakan ni Dian Rand. Huwag kang masyadong mag-alala. Si Dian Rand Fen ay isang mabait na matanda. Ang pagkakataon mo, masaya pa siya at hindi pa natatapos. Sumunod ka kay Xiaoye at maging maayos ka. Huwag mag-isip ng masama, papatayin ko kayo kahit saan pa kayo magtago. Ang itim na mukha ay talagang kahanga-hanga. Nakapagligtas ito sa akin ng maraming salita. Huwag matakot, siya ang inyong nakatatandang kapatid na babae. Ay, wala nang problema. Maglaro na tayo, si Kuya Ye Kuya ta. May nakakatakot na madilim na enerhiya sa kanya. Kaliwat-liwanag na kababalaghan. Kayang makita ng mata ng batang ito ang pinagmulan. Ginoo ng mga demonyo, ang Demon King number 520 ay pumunta sa mundo ng tao. Bakit hindi mo siya pigilan? Nagkasala po ako. Biglang lumitaw ang bitak sa mundo. Hindi mapipigilan. Patay na ang apoy ng kaluluwa ng 3 sumalakay. Kung mamatay si 520, sabay namang malilibing ang buong Chongfeng Lu kasama niya. Napigilan ang kapangyarihan ng kadiliman. Nakakagulat bakit siya tila masaya pa. Ayos lang, likas na mahilig maglaro siya. Kapag napagod na siya sa paglalaro, babalik din siya. Huwag mong ikumpara ang ating insekto sa mga mabababang nilalang mula sa madilim na mundo. Ang ating insekto ay napakamahalaga. Magaling ka, batang babae. Hindi tulad ng masamang tao na hindi ako pinapakain. Hindi ba't marami na akong pinakain sa iyo? Yun ba ay tinatawag na pagpapakain? Kailangan mong ilapit sa bibig at sabihin, kagalang-galang na Ginoong 520, kain po kayo. Iyan ang tamang paraan ng pagpapakain. Siguro nag-imagine ka lang, Lina, huwag mo siyang palakihin. Tise, masamang tao. Kumain kayo ng busog tapos mamasyal kayo. Sige na, kayo muna. Hintayin ninyo ako sa labas. Xiaoye, lumapit nga sandali. Ate, aalis na, tara na. Lumabas ka at maghintay kay Kuya Ye. Maghihintay na ako, anak.
Ang astig ng tulong na to. Hindi na ako maghugas ng mukha. Hindi na talaga ako maghugas ng mukha sa buong buhay ko. Kailangan bang ganito? Tama, may isang bagay na kailangan mong malaman. Tungkol kay Lina. Anong nangyari sa kanya? Siya ay isang tao mula sa nawawalang kaharian. Ikawalong anak ng kasalukuyang emperador ng nawawalang kaharian. Ang kanyang ina ay isang banal na dalaga ng liwanag. Nang ipanganak si Lina, nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa langit at lupa. Napakataas ng kanyang talento. Ngunit pagkatapos ng 8 taong gulang, hindi na umangat ang kanyang antas. Hindi siya makapag-aral ng anumang mahika. Hindi siya makapag-resonate. Hindi nakapagtataka na umaasa siya sa mga kagamitan. Ito ay dahil sa nalock na ang kanyang limitasyon. Dahil sa iyo ngayon, tumaas ang kanyang puntos ng mabilis. Pumasok sa klase ng kulay. Sa katapusan ng buwan ay may aktwal na pagsusuri. Hindi niya maipakawala kahit ang depensang mahika. Sa taong ito, ang mga henyo sa siyam na antas ay nagtipon sa panig ng kalaban. Kung maghahasik ng gulo ang imperial na akademya, kapag may nangyaring masama kay Lina, tiyak na magagalit ang royal na puso ng leon. Kung magkakaroon ng digmaan, nandito ako. Huwag mong isipin. Mag-ingat na lang. Yun ay mga kaaway sa anino. Walang anuman, magtiwala ka sa akin. Sa kahit anong paraan, aalagaan ko siya ng mabuti. Kumusta yung ginawa ni Eji kanina? Ay, sobrang masigasig. Medyo nahihirapan ako. Hahaha, anong mga bulong niyo dyan? Hindi ko maintindihan. Malalaman mo rin balang araw. Sige, maglakad-lakad tayo. Pagsasama-sama ng iba't ibang lahi, masaya na ako sa tanawing ito. Pero kailangang mabilis mong gawing pera ang mga mineral sa bulsa mo. Hindi pwedeng puro tingin lang, hindi bibili. Paano naman makikialam ang maliit na bayaw sa pagmimina? Gusto lang magpalit ng maliit na pera. Tindahan ni Kerry ng materyales, consumer chain ng malaking pamilihan. Kaya nating ubusin ang ating mga paninda. Si Cheng Yanjing ay magbabayad sa inyo ng 27,648 toneladang dilaw na mineral. 221,401,101 tonelada. Kabuang 497,802,000 libra. Magaling ang paggamit ng rounding method. Ngunit halos 500 milyon na pondo. Biglang tumibay ang likod. Ginto na card, dagdagan ng 100,000 cash. Kailangan ng purple gold card at black gold thihi card. Mga benepisyo na para sa higit sa 100 milyon. Hawak ang card na ito. Lahat ng tindahan sa ilalim ng kare ay may na diskwento at pribilehiyo. Bilang na ang kumpletong serbisyo sa paliguan. Ano ang ibig sabihin ng kumpletong serbisyo sa paliguan, EJ? Mga bata, huwag kayong makialam. May kasamang impormasyon bukas ng gabi. May malaking auction sa Kerry Auction House sa Central Avenue. Pwedeng gamitin ang FFE card sa lahat. Salamat! Pumasok sa malaking arena 500 ginto. Half-beast na talento. Pinalakas ang katawan sa ganitong antas. Ang mga tao ay umaasa sa isip. Ang mga orsi ay umaasa sa katawan. Kailangan ng kasanayan para punan ang agwat na ito. Tara na, wala namang saysay. At saka, sobrang ingay. Sana ay kasing galing ko rin gaya ni Kuya Ye. Siyempre, kaya mo rin. Sa totoo lang, hindi ako marunong magmagik. Walang problema, hindi kailangang magmagik para maging malakas. Paano ka magiging malakas kung hindi marunong magmagik? Kahit hindi magmagik, pwede ka pa rin makapaglabas ng purong mahika, di ba? Pwede naman. Pero ang purong mahika, hindi kailanman kasing lakas ng spell. Kaya hanapin natin ang paraan para palakihin ito. May ilang ideya ako sa ulo ko. Subukan natin bukas. Sige, ayos na ayos. Kahit na malapit na siyang mamatay dahil sa talento niya, basta't bago siya maubusan ng hininga, magagawa pa rin niyang bumalik sa estado niya. Tama, pero makakabalik lang siya sa isang hininga bago. Hindi pwedeng magpatuloy ng tuloy-tuloy. Kung hindi, mapaparusahan ka rin. Di ba't ito yung flashback? Sa bilis ng pagbabalik, nawawala pa nga ang pakiramdam. Tiyak na nasa estado siya na hindi maselect ang isang bahagi ng kanyang katawan. 2 segundo ng pagiging immune, kahit ang pagbugbog ng Sword Saint, kaya niyang tapusin. Sapat na ang isang hininga, 2 segundo ng immune ay sapat na para makaiwas sa maraming nakamamatay na sugat. 1 segundo, 6 ang bilis. Ngunit kapag bumaba ang bilis ng pagbaril, nawawala ang lakas at katumpakan. Kailangan ng compression module. Kapatid, pumunta ka sa Weapon Street, kuha ka ng tig-3 mula sa 310 Street, walang problema. Pero kailangan bang bumili ng isa sa bawat kalye? Gusto mo bang gumawa ng espesyal na sandata para kay Lina? Kailangan ito ng malaking pera. Kuya Ye, ibabalik ko talaga sa iyo ang perang ito. Bakit pa kailangan magbilang bilihan ang mga magkaibigan? Pera naman, madali lang kitain. Kapag puno ang mana, kayang mag-regenerate ng tuloy-tuloy, di ba? Kung isasama pa ang compressed na dobleng baril, ikaw na ang multo sa labanan. Kuya Ye, kumain ka muna ng konti. Pinanood mo na ito ng mahigit 10 oras. Nice, naayos na ang mga critical na koneksyon. Kuya Ye, wag mo akong takutin. Akala ko nabaliw ka na. Bayaw.
Punta ka sa Carry Asset Library at magtanong. Mayroon bang tampok na item na may parehong katangiang liwanag at bato? Iwan mo sa akin, matulog ka na agad. Hey! Anong nangyari kay Yeje? Bunso kong bayaw. Sobrang kakaibang material ang kailangan mo. Kadalasan, maghihintay ka ng isang buwan para maayos ang supply, pero panghuli ay ang Void Cloud Iron, na may timbang na 100 gin, perpekto para sa iyong pangangailangan. Magkano ang presyo sa merkado? Huwag mong sabihing hindi ko kayang bilhin. Espesyal na produkto mula sa Voidland, banal na antas, 1 libra. Magsisimula sa 800,000 libra. May presyo pero walang merkado. O, higit 1 bilyon lang pala. Ayos lang iyon. Maghanda ng magtaas ng karatula. Ngayong gabi, ang bakal na ito ay naging sahang. Ang puso ng berde ay magsisimula sa 2 milyong. Bawat dagdag ay 100,000. Nagsimula ang 8 antas ng kristal na nukleo. Naglakas loob na ibenta sa 6 na milyong. Ang mga gulay sa auction house ay mas malupit pa kaysa sa sistema. Ikapitong item, ang half-blood na alipin ng demonyo na si Valita. Magsisimula sa 20 milyong. Ang silid 3 ay agad na nagbigay ng 100 milyon. Ang panimulang presyo ng huling alok ng Void Cloud Iron ay 30 milyong. 300 milyon isang beses, 300 milyon 2 beses, 300 milyon, 50 milyong Ang silid 5 ay nag-alok ng 350 milyong. May iba pa bang gustong sumali? 450 milyong. Ang silid 5 ay nag-alok ng 450 milyong. 45 milyon. Maraming pamilya ang hindi makapag-ipon ng sapat para kay Deng Yudu. Kakakilala pa lang tayo ng ilang araw. Bakit ka? Ay sus, barkada lang tayo, wag mong sabihin yan. Kung wala akong pera balang araw, hihiram ako sa'yo. Kailangan maging mapagbigay ka, ha? Si batang ito, handang ialay ang lahat para sa mga taong nasa paligid niya. Karapat dapat siyang sandalan. Ang katangian ng pag-akma sa oras at espasyo ay perpektong magkakatugma. Ang error rate ng Magic Circuit ay mas mababa sa 0.01%. Ang material na ito ay talagang ginawa para sa aking plano. Tara na. Dadalahin ko kayo para mag-report. Ayos, si Dana ang personal na magdadala sa akin. Sobrang taas ng level nito. Huwag kang mawawala. Pumunta ako, ang haligi na ito ay purong inukit na jade. Ang jade na demonyo ay 1 kilo, 1,000 kilo. Libo-libong toneladang jade na demonyo. Ang akademyang ito ba ay may minahan sa bahay o isang printing press? Naging espiritu na. Hawakan ng maayos, huwag itong mawala, makulay na badge. Lahat ay may tagapangasiwa. Nakatayo ako sa laban, walang sinabing kahit ano kahit na nabali ang mga tadyang. Nang mauntog ang daliri ko, sobrang sakit na para akong nanginginig. Talagang may bug itong sira-sirang setting. May kahulugan itong numero ng estudyante. Tuwing 2 taon, nag-aalok sila ng 6,666 na pwesto. Dapat ay may mahigit 13,000 taon na ang kasaysayan ng akademyang ito. Malalim ang pundasyon ng paaralan. Karapat dapat ito sa mga mahuhusay na talento ng klase. Sige, ang dormitoryo ay nasa emblema. Sa mapa, isang villa para sa 2 tao. Hindi na ako makakatira kasama si Danana. Mabuti na lang na kaibigan ang kapitbahay. Madaling dumalaw. Sistema, huwag mo na naman akong ipareha sa mga kakila-kilabot na tao. Oy! Mahirap.